Rosalie, ano yung detalye dito sa initial findings ng EU Election Observation Mission? Aga, mga karahasan kaugnay ng eleksyon, vote buying at pamamahagi ng ayuda. Ilan lamang ito sa mga suliraning natukoy sa pagmamasid na ginawa ng European Union Election Observation Mission o EU-EOM sa isinagawang May 12 midterm election sa bansa. Kabilang ito sa initial findings na isinapubliko ng misyon ngayong araw. Bukod dito, nabanggit din ang concentration ng political power sa mga political dynasty sa maraming bahagi ng bansa. Ikinadismaya naman ng EU-EOM ang biglaang desisyon ng COMELEC na huwag pahintulutan ang kanilang observers na makapasok sa loob ng mga presinto kung saan ginagawa ang mismong botohan sa araw ng eleksyon. Anila, walang malinaw na komunikasyong ginawa sa kanila ang COMELEC kaugnay nito at wala ring paliwanag sa biglaang desisyon. Kung sinabi umano ito ng COMELEC bago pa ilunsad ang misyon, posibleng hindi na raw itinuloy ang EU Election Observation Mission sa bansa. Pinangunahan ang paglalahad ng observation ni EU-EOM Chief Observer at EU Parliament Member na si Marta Temido. Kinilala pa rin naman ang tagapanguna ng EU Parliament Delegation na si Vladimir Prebilic ang maginawang paghahanda ng COMELEC para maayos na maisagawa ang halalan sa bansa. Samantala, ilalahad naman ng EU Election Observation Mission ang final report nito na may kasamang mga rekomendasyon 2 buwan pagkatapos ng eleksyon. Kauna-unahang EU-EOM ito sa Pilipinas na inilunsad bilang tugon sa paanyaya ng Philippine government, partikular na ang COMELEC. Layo ng misyon na tingnan kung nasusunod ba ang obligasyon ng bansa sa ating saligang batas, gayon din sa international community, kaugnay ng democratic elections at makapagbigay ng kanilang rekomendasyon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos.